Hey guys! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ang mainit nga po ng nating update para po sa gabing ito ay napakainit pa po ng balita ka-legit Tabrikide sapagkat pinagpilitan ng Tape Inc. na nasa kanila pa rin ang rights sa paggamit ng titulong Itbulaga dahil nakaregistered pa sa kanila ang titulo at hindi pa ito nare-reward kay Joey De Leon dahil as of now ay pending pa rin ang nakalagay sa Tape Inc. Nakalagay sa registration ni Henyo Master. So, ibig sabihin lamang daw po nito ay hindi pa nare-reward talaga kay Henyo Master. Gusto niyang i-correct yung balita na nakay TVJ na ang registration. Ano pa rin daw po yan as of now, pending pa din. So, valid pa rin ang Tape Inc. na gamitin ang titulong Itbulaga. So, kailan kaya po ang pag-update po no ng website? Anyway, yan po kasi pinanghahawakan ngayon ng mga halushos or ng Tape Inc. Collegiate Tabrikides para ipaliwanag sa mga tao na valid ang paggamit nila ng titulong Itbulaga. Pero bago po tayo magpatuloy sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa aking YouTube channel, pindutin nyo lang po yung subscribe button dyan sa baba para maging updated and ma-notify po kayo sa mga susunod nating mga balita. At eto na nga, para po maging malinaw sa lahat ang buong or ang mismong statement nitong si Attorney Maggie sa kanila pong press con. Sabi ng mga legit Tabrikades, ay, may press con pala? Hindi kasi hindi ramdam ng mga tao na may pa-press ko ng Tape Inc. Anyway, eto nga po siya. Mula po sa post ng Trending Central, Itbulaga, still registered pa din daw sa Tape Inc. Ayon kay Attorney Maggie Abraham Garduque. Sa isang press conference ngayong Miyerkules, December 13, nilinaw ng abogado ng Tape Inc. na si Attorney Maggie Garduque na maaari pa rin nilang gamitin ang pangalang Itbulaga habang hindi pa pinal ang desisyon ng IPO o Intellectual Property Office kung kanino dapat ibigay ang trademark registration nito. So, lumalabas na hindi pa nakakapag-decide ang IPO, no? Kung kanino talaga nila ibibigay ang trademark. Di ba balitang-balita na po na kinansela na nga sila ng IPO, pati po ang kanilang apela, kinansela na ng IPO. So, anong iniintay nila? Na sila pa rin, sa kanila pa rin ibibigay yung titulong Itbulaga. So, ayon sa mga netizen or sa mga legit Tabrikades, dapat doon pa lang sa pagbasura ng IPO sa kanilang apela ay malinaw na sa Tape Inc. na hindi i-reward sa kanila ang titulong ito, kundi kay Henyo Master Joey De Leon. Pero, nananatili daw kasing pending at hindi pa pinal ang desisyon ng IPO. So, para saan daw po ang pagbabasura nga daw po ng IPO sa kanilang mga pila. Anyway, sa pagpapatuloy, if you check the website of the IPO, makikita nyo pa rin doon na yun pong status ng registration ng Tape Incorporated sa Itbulaga. Sa IPO ay still registered pa rin po siya. So, you can check it up today. Ang registration status ng Tape Incorporated for Itbulaga ay still registered po sa kanila. Existing pa rin and valid. So, tila may hamon pa sa Attorney Maggie para sa mga tao. Pwede nyo raw i-check yan today dahil nakalagay doon na ang registration status daw po ng Tape Incorporated ay valid na valid, naka-registered pa rin daw pong Itbulaga sa kanila. Sabi pa dito, as regards to the status of the application of Joey De Leon for trademark registration, up to this date po, makikita nyo po sa website and I can attest to that. Ang nakalagay pa rin po ay pending. So, pending pa rin po yung kanyang application for registration. So, ito yung pinakang punto po niya dito. Kasi kalat na kalat sa balita na hindi registered na kay Henyo Master ang titulo.
or ni-reward na finally ng IPO kay Henyo Master ang titulo. And di ba do sa video kung saan, kahapon nga lang po itong video na sinabi po ni Henyo Master mismo na tapos na ang laban, may nanalo na ganun po sila ka-confident na nasa kanya na po ang titulong Itbulaga. And sa kanya rin pong post sa social media, sa kanya pong Twitter account or sa X, ka-OG, sinabi niya doon na proud and not fraud. Nilinaw niya rin po dito na walang issue or walang violation ng Tape Inc. ka-OG dahil nga raw sa hindi, kumbaga walang sinabing bad faith, ginamit bad faith po ang Itbulaga ng Tape Inc. Sabi pa dito, gusto po naming klaruhin sa benefit din po ng IPO na wag po nating bigyan agad ng kahulugan na sa mga lumalabas din po. Kasi na news and mga statement ay na-award na po yung trademark registration kay Mr. Joey De Leon. Tingnan na lang po natin kung ano po yung nakalagay sa website. Pending pa rin naman po siya. Pending pa rin po siya dahil wala naman pong final na decision. And ito po yung vlog natin nitong isang araw na kung saan ilabas daw or wala naman daw pong certificate pa. Ultimo itong si Henyo Master ay wala ring ipinapakita daw na certificate na sa kanila po ang nasa kanya ang registration ng IPO. Tapos dito sa website nakalagay pending. So parang ang nagigets ko or ang aking interpretasyon or pagkakaintindi dito sa sinasabi ni Attorney Maggie Caligiet-Taricad is that saka lang mailalagay sa website ang pangalan ni Henyo Master at makakansela ang kanila pong trademark once na may akyat ito sa Supreme Court. May akyat sa RTC at talo po ang Tape Inc. Kapag nangyari yon, saka lang lalabas. So, yung final decision kasi ang sinasabi. So, habang sila'y umaapila, wala pang final decision kasi iniintay pa ang Supreme Court. Ganun ba yon? Caligiet-Taricad, yun lang yung pagkakaintindi ko po dito. So, intayin lang rin naman po natin sa mga susunod na araw, linggo, or pwedeng bukas na. Baka po biglang i-update yan. Since binalita or sinabi ito ni Attorney Maggie, baka bukas masupalpal po sila at baguhin agad ng IPO. Kasi pinaalala charis. Kasi ganun yung nangyari na nung nakaraan naglabas ng statement na kung saan ay hindi pa rin daw po magagamit ni Henyo Master ang titulong Itbulaga habang sila'y nakaapila. Tapos kinabukasan na balitaan natin agad-agad yung kanila pong apila ay binasura. So malay nyo, ganito rin na maging senaryo dito naman sa website na tinutukoy ni Attorney Maggie. Ano ba yan? Munti ko na masabing Attorney Maggie De Leon. Anyway, sa pagpapatuloy ka, OG. Kaya po ang position po ng Tape Incorporated ay maaari pa rin po namin gamitin ang Itbulaga sa aming show kasi nasa amin pa rin ang trademark registration until such time na may final decision na hindi na namin ito po pwedeng gamitin. So, yun pala yun. Yun pala yung sinasabi nila na may karapatan pa rin silang gamitin ang titulong Itbulaga. Diba sabi po ng TVJ ay respetuhin at pati po tayo sinasabi natin na respetuhin naman nila ang desisyon ng IPO. Pero ang pinanghahawakan pala nila hindi yung pinanghahawakan natin na balitang kinansila na ng IPO ang kanilang trademark. Ang pinanghahawakan pala nila kaya pala hindi magkasundo-sundo or hindi magkaintindihan ay itong website ang pinanghahawakan ng mga halusos or ng Tape Inc. ng attorney po ng Tape Inc. Hindi po talaga tayo magkakaintindihan kapag kaganyan. Kasi iba yung ating reference, iba yung kanilang reference na para sa atin, dahil balita nga po na kinansela na ng IPO, is that wala na silang karapatan. Ito palang mga halusos or ang Tape Inc., hanggat hindi pa nakalagay sa website, sila pa rin ang nakarehistro.
So, ano yon? Na which is parang joke siya. Is it a joke ba? Ganon ang reaksyon ng mga tao na hindi, kahit hindi pa nakalagay sa website. Since IPO na nagsabi na kinansela na nila ang trademark ng tape, valid na yon. Yun na yun, decision na yun, final decision na yun ng IPO. Pero pinagpipilitan nila na hindi pa daw yun final decision kasi nakalagay pa sa website. So at least ngayon malinaw na sa atin, ano? Kaya naman sana yung website, bilis-bilisan para mawala na po ng mawala na po ng pag-asa pa itong taping na gamitin ang titulong Itbulaga. Yun pala yung sinasabi nila. Anyway, sabi dito, for Intellectual Property Office of the Philippines, iliwanag na ninyo ito sa inyong website at Facebook page kung kanino ba talaga awarded ang trademark. Sa press ko na ito, parang hindi maliwanag sa kanila So, ayun na nga. For Intellectual Property Office of the Philippines, sana i-update na nila ipaliwanag nila kung kailan ba nila ito i-update. Kung after pa ba ng laban sa Supreme Court or pwedeng ura-urada ngayon na. Upang sa gayon, hindi rin nangangapa ang bawat isa. Nangangapa ang mga tao. Pero naniniwala naman po tayo na na late lang po sa pag-update ang website. Kaya kung bukas yan, mababago, isang malaking supalpal itong ginawang press con ng Tape Inc. Parang silang po mismo naglagay sa sarili nilang kahihiyan pag nagkataon. Diba ka-OG? And then, yung sinabi ko kanina na baka ang tinutukoy na Attorney Maggie na penal na desisyon ay pagka meron ng decision sa Supreme Court, yan lang yung dating sa atin dito sa sinasabi nga ni Attorney Maggie. So kayo ba, anong inyong palagay? Pa-comment lamang po dyan sa baba. And of course, don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.